At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Adopted Son sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Friend, nandito na tayo sa loob ng pwesto ni Pastor Apolonio. Oo, friend. Ano kaya makikita niya sa future natin? Hintayin natin kung anong sasabihin niya. Kayo pala, kahit hindi kayo magpakilala sa akin, nakikita ko sa aking isipan kung sino kayo. Magandang araw po sa inyo, Pastor Apolonio. Uy, kamukha talaga ni Kuya Pasing. Oo, friend. Magandang araw po sa inyo, Pastor Apolonio, the adopted son of Creator. Magandang araw din sa inyong dalawa. Veronica. Pining. Kilala niyo kami kahit bulag ka? Oo. Alam ko na kagad ang inyong magiging kapalaran. Nako. Masama ito. Ha? Bakit po, Pastor? Ayon sa nakikita kong kapalaran ninyo, ay magkakasakit kayo ng maluma kung hindi kayo magre-resign sa mga kasalukuyang trabaho ninyo. Ano? Oo. Yan ang nakita ko sa inyong future. Ayon sa nakikita ko. Ikaw, Pining, ang unang magkakasakit at mamamatay ka. At susunod ka, Veronica. Magkakasakit ka rin at mamamatay. Ano? Diyos ko, baka naman nagkakamali lang kayo sa hula ninyo, Pastor Apolonio. Uy! Ikaw na babae. Kailanman hindi pa ako nagkamali sa sinasabi ko. Totoo ko lahat na mangyayari yun. Nasa sa inyo yan kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Pastor, wala bang paraan para mahadlangan o maiwasan ang masamang future namin? Magandang tanong yan, Pining. Oo. Meron parang kaya lang. Gagastos ka ng malaki. Ha? Kung ganon, may paraan pa? Oo naman. Ito. Makinig kayo sa sasabihin ko. Lahat ng masamang nakikita ko sa kapalaran ng isang tao ay may paraan upang maiwasan. Kaya lang, may kamahalan. Magkano naman, Pastor? Dahil naama ko sa inyo, ibebenta ko na lang sa inyo ang kwintas ito na pangontra ng masamang future ng tig-1,000,000 lang. Ano? Tig-1,000,000? Patay! Ikaw pala, Georgia. Anong kailangan mo? Ay, naku, Pastor Apolonio. Wala na akong ibang malalapitan na hingyan ng payo tungkol sa problema ko. Alam ko na yung problema mo, Georgia. Ang tungkol sa pagtawag ng isang reda ng parcel. Sir, hindi ba? Ay, oo, Pastor. Napakasakit sa akin na tawagin akong sir. Samantalang ang gandang-ganda ko. Araw-araw akong umiinom ng pills na pampagana, pampaganda ng kutis. Tapos tawagin akong sir. Nako, nakakainis, Pastor. Kaya ako nagpunta para humingi ng payo sa iyo. Ganun ba? Madali lang yung problema mo, Georgia. Ha? Madali lang, Pastor. Anong gagawin ko para makaganti ako sa animal na rider na yon? Tinawag akong sir. Gusto mo bang maging ganap na babae? Ay, oo naman, Pastor. Gusto ko dahil lagi nila akong nilalait.
Sabi ng iba, mukha daw akong barako. Naku, nakakainis talaga, Pastor. Talaga namang mukha kang barako eh. Ha? Pastor! Sige. Makinig ka sa sasabihin ko. Para hindi ka natatawagin pansar kailanman. Makinig ka. Pangit na bakla. Pastor! Ay, Kuya, nandito ka na naman. Napakalungkot mo. Ay, iniisip ko kasi ang sinabi sa akin ni Pastor Apolonio. Kailangan daw na mabili ko na yung kwintas na pangontra sa masamang future. Ay, Kuya, kailangan magawan ng paraan yan. Oo, punyag. Pero kulang na ang pera ko. Wala na akong ganung halaga. Kuya, si Pastor Apolonio yung nagbi-video call sa iyo. Ha? Hindi ko sasagutin yan. Baka pilitin na akong bilhin ng kwintas. Wala pa akong nadidilehen siyang pera. Ilayo mo ang cellphone ko, punyang. Ilayo mo. Ako, wala na yung mga marites dito. Sarap ng tindahan namin. Buti na lang at lumipat na yata sila sa ibang lugar. Oh, itong pamasahe ko, Nodi. Bukas ulit, ha? Sige, salamat. Ay, naku. Nandito na si Tira Biba. Sinuli na naman ang sinakyan niya. Parang nagkakaigihan na sila, ha? Oy, tita! Abay, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Oh, saan ka naman ba galing? Ha? Doon lang sa palengke. Palengke o galing kayong dalawa ni Kuya Noli sa motel? Ha? Sobra ka naman, Darwina. Ay, sabihin mo na kasi kung saan kayo galing. Galing nga ako sa palengke. At alam mo, si Georgia pala ay galing kay Pastor Apolonio. Humihingi ng payo. At alam mo ba, pati si Pining, galing din doon. Masama raw ang kapalaran nilang dalawa ni Veronica. Ha? Ganon din daw si Vice Mayor Agaton. Alam mo ba, masama rin daw ang kapalaran niya. Ay, naku, tita. Mas masahol ka pa sa mga marites, ano? Halos alam mo na yata ang balita. Kung lagi mo akong iniiwanan na mag-isa rito sa tindahan, nako, isusumbong na kita kay Tita Anghelin. Darwina! Pastor Apolonio, nandito ako. Kaya lagi kulang talaga ang pera ko. 3 milyon lang talaga ang kaya ko. Ganun ba, Vice Mayor? Sige. Madali lang yan, pero may papagawa ko sa'yo. Para malinis natin ang kapahamakan mo na nakita ko sa iyong kapalaran. Ha? Anong gagawin ko, Pastor? Magandang tanong yan, Vice Mayor. Ganito. Naginig kang mabuti at sasabihin ko sa'yo. Ang gagawin mo para malinis ko ang kinakaharap mong kapahamakan. Sige, At Pastor. mailis natin. Nakikinig ako. Gawan mo ng paraan para
mapalitan ng kasalukuyang punong barangay. Doon sa inyo. Ha? Iyon lang gagawin ko, Pastor. Meron pa. Ano pa, Pastor? Sige, sabihin mo lang sa akin. Kailangang mapalitan ng kapitan. Palitan mo na rin ang tresurera at sekretarya. Pati mga CBO. Palitan mo na rin. Ha? Sige, gagawin ko kaagad yan, Pastor. Ora mismo. Sige. Ibigay mo na sa akin ang 3 milyon na dala mo. At maaari ka nang umalis. Ha? Oo, sige. Ito na ang pera sa maleta. Iiwanan ko na rito. Sige. Iwanan mo na. At umalis ka na agad. Bilisan mo. Mayaman na tayo, Kuya Pasing. Mayaman na tayo. Boy, ingatan mo perang yan. Baka mapasok tayo ng magnanakaw. Hindi, babantayan kong mabuti ang pera natin. Walang magnanakaw na makakapasok dito. Sige. Ikaw nang bahala dito. Italis na ako. Pupunta na ako doon sa pwesto ko. Sige na, Kuya Pasing. Umalis ka na. Yan na si Kuya Pasing. Umalis na. Tama-tama. Babawasan ko ang pera. Ilalagay kong iba doon sa silong ng aking cabinet na lalagyan ko ng mga damit. Alam ko na ang galing mo, Kuya Pasing. Pagdating sa hatian, dadayain mo kami. Kaya hanggang maga pa ay magsisilid na ako ng para sa akin. Kung wise ka, mas wise ako. Hindi mo ako kaya, Pasing. Hindi. Anong sinabi ninyong dalawa? Magre-resign na kayo? Oo, Kap. Dahil natatakot kami na magkasakit ng malala pa sa kanser. Tama ang sinabi ni Piningkap. Ayaw pa naming mamatay. Gusto pa naming mabuhay. Gusto pa naming kumain ng kanin. Kaya magre-resign na kaming dalawa, Kap. Sandali lang. Bakit naman? Paliwanag nyo nga sa akin kung bakit kayo magre-resign. At anong koneksyon niyan sa pagkakasakit ninyo? Kung hindi raw kami magre-resign, magkakasakit kami ng malala pa sa kanser at mamamatay na kami. At hindi lang sila Pining at Veronica ang magre-resign, Bayaw. Ha? Kundi pati ikaw na rin. Bakit ako magre-resign, Bayaw? Bakit mo ako pagre-resign na yan? Bakit? Dahil inutil ka na. Bayaw! Pare Asyong, pare, buksan mo ang pinto. Ako pare, hindi naman nakasarado yung pinto eh. Buksan mo na lang. Pumasok ka na. Halika na dito sa loob. Nako pare, mabuti naman na nadatnan kita rito sa bahay mo. May maganda akong ibabalita sa iyo. Tiyakin mo lang na maganda yan pare ha. Oo. Kukuha na tiyak na ikatutuwa mo ito. At kailangan nating magbunyi sa araw na ito. Bakit? Ano bang balita yan ha? Ano pare? Pare, alam mo na bang
nag-resign na si Kapitan Karyong bilang kapitan. Ha? Ay, naka, pakiulit nga pare. Parang hindi ko naintindihang mabuti yung sinabi mo eh. Linawin mo. Ano ba yun? Pare, si Karyong, Oh. nag-resign na bilang punong barangay natin. Kaya, anong ibig sabihin niya, no? Ha? Kapitan ka na pare? At magiging administrator na ako? Natupad din ang pangarap ko pare na magiging administrator dito sa ating barangay. At kahit ikaw ang UIC, ay parang ako, ang barangay captain din. Oo. Alam mo pare, pati sila Pining at Veronica ay nag-resign na rin. Ano? ha? Nako, masayang-masaya ako sa binalita mong yan, pare. Sige, tawagin ang lahat ng mga kapanalig natin. Mamayang gabi, magbubunyi tayo. Kakatay tayo ng kambing. At bibili ng napakaraming alak. Magpapakalasing tayong lahat mamayang gabi. Ay, bibang, my friend. Ang tagal na nating di nakapagyabay, kaya sasamantalahin na natin ang pagkakataong ito. Masaya ko ngayon. Buti ka pa, Ate Punyang, masaya ka. Samantalang ako, napakalungkot Ay, ng buhay ko. bakit ka naman malulungkot, Aber? Kasi may problema ako. Problema? Anong problema yan, Bebang? Nakakapagtawanan mo lang ako kapag sasabihin ko sa iyo ang aking problema. Bakit naman kita pagtatawanan? Best friend kita. Sige na. Sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Ganito yun. Kasi nga, suki ko na si Noli na tricycle driver. Sinole. Ano ngayon kung suki mo na siya? Di mabuti. Dahil napakabait yung tao na yan. Napakabait niya. Kaya nga, nagkaroon ako ng paghanga sa kanya. Ang ibig mong sabihin may relasyon na kayo ni Nola? Parang karoon na nga, Ate Punyang. Anong problema dyan? Matagal na siyang balo at dalaga ka rin. Okay lang yun. Walang masama. Wala akong problema kay Noli. Pero kay Darwina, meron. Anong ibig mong sabihin? Pinagbawalan ako na makipagkita kay Noli. At sinabi pa niyang maghanap na raw ako ng ibang tricycle driver na arkinahin ko kung pupunta ako sa tindahan. Huwag lang daw si Noli dahil lagi daw niya akong iminumutin. Ay, bakit? Totoo bang lagi kayong nagmomotel ni Nola? Well, sabihin ko sa iyo ang totoo, pero huwag mo nang ipagkalat. Itong beses pa lang kaming nagmutili. Ganun ba? Teka. Ilang beses naman na kayong nagmotel ni Karyaw? Ate Punyang. Kahit hindi mo aminin, alam ko na. Maraming beses kanyang inimuter. Ano? Oy, Punjeng, nang ginagawa mo rito sa barangay hall?
pinapunta ako rito ni Kagawad Asyong, ang barangay administrator. O, bakit kanya pinapunta rito? Sabi sa akin kasi, ako na raw ang papalik kay Pining na tresorero sa barangay ngayon. Ano? Ay nako, nagkakamali ka, Bunjing. Hindi tresorero ang posisyon ko. Kung gano'n, ako ang sekretaryo. Ayos, parehas lang ang honorarium na matatanggap. Ay nako, mabuti pa umalis ka na, Bunjing. Bakit naman ako alis? Iaapoy ako ni Kapitang Adong bilang tesorero o sekretaryo. Meron ng sekretarya at tresurera. Aba, sino yung Vice Mayor? Sino? Ako, Bonjeng. Alin po niyang? Ikaw? Totoo kayang si Aling Punyang ang susunod na sekretarya ng barangay? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Adopted Son sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!